Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, January 27, 2026. So, medyo nag-pullback yung karamihan ng mga mining stocks natin. Pero ba't ang laki ng trading volume natin? Nagkaroon siya ng net foreign buy na 7.41 billion. So, kaya RCR yata to. So, meron siya mga transactions na ginawa. Pero yung traded volume niya, 1.65 billion lang, di ba? So saan kaya galing tong for transaction na to? Okay, so nag-up naman tayo sa index. So nag-bounce tayo ng konti. Malapit sa MA20. So nag-close tayo ng 6,306.9 and then nag-up yung index natin ng 0.53%. So gawa yan ni na ICT. Ayan, nag-up siya ng 2.4%. Tapos yung mga big caps sina SM, gumalaw din sila mga holdings. Pero bagsak pa rin si Plus natin. Ayan. So 13.8 na lang 13.76. So nag-break pa ng support si Plus. Tapos yung bagong pasok daw na si RCR natin, 'di ba, nag-drop siya na 3.57%. So kung kailan daw masasama sa blue chips, saka nagkaroon ng mga sale yata ng shares itong si RCR natin. So tuloy pareha sila ni AGI na bumabagsak yung price action. Okay. So hindi naman nag-drop yung mining stocks natin. Kaya nagulat din ako, karamihan sa kanila nagkaroon ng pullback for today's trading natin. So ang action ng market natin nandito pa rin kay DHI kasi nag-up na naman siya ng 13.65%. So doon pala sa global market, sa US market, okay yung galaw kagabi. So yung futures parang okay naman. Tapos dito sa European stocks, okay din yung kanyang galawan. Tapos sa Asian markets, okay din yung majority sa kanila is okay din. Tapos sa bandang crypto, majority is green yung candle pero hindi pa rin nakakalampas ng 87K ulit si Bitcoin natin. Okay? So balik ako dito. So DHI nag-up nga siya ng 13.65% and then meron siyang 3.03 million net foreign buy. Tapos si LPH ulit, so diretso. Yung mga diretso sila pa rin, no? Nag-up siya ng 5.79% and meron siyang 441K net foreign sell. Tapos si Blue, nag-up din nag-spike si Blue man, nag 6% kanina. So nag-up siya ng 4.89% and meron siyang 19.21 million net foreign buy. Si Atlas Mining, ito yung mining natin na gumalaw. So nag-up siya ng 4.42% and then meron siyang 9.29 million net foreign buy. Si Ayala Corporation, nag-up siya ng 3.62% and then meron siyang 89.2 million net foreign buy. Ayan. So ito yung isa sa mga nagpagalaw ng mga blue chips. Tapos si APX, ito medyo nag-drop, negative 3.35% and meron siyang 8.85 million net foreign buy. Okay? So yan po yung mga pag-uusapan natin. So disclaimer ulit sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And then, as usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel or kung gusto mo, join ka dito sa trading community natin. Okay? So, pababa yung views natin. So, yung mga nakasubscribe, maraming salamat po dun sa mga usual na viewers pa rin ng market. Company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, mag-bounce na kayo sa index, fundamentals, risk management, and then mga basic learnings po sa markets natin. Okay? So sa mga mahilig sa crypto, follow mo na lang din po ako dito sa ating Palabi Trader Crypto ko to para sa mga cryptos related vlog natin. Social media, Facebook account na Palabi Trader. Yan, wala siya. And then dito sa Facebook page, follow mo na lang po, Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market and konti lang yung na-post ko ulit na balita. So, dito muna tayo sa summary ng index. So, saan nga galing tong 7.41 billion. So, medyo mataas nga yan. Pero siguro nga kay RCR karamihan dyan. So, mining and oil yung nag-drop negative 1.54% at saka si
finance at saka property. So makiat si holding firms 1.37 at saka services 1.37%. Pero na umaga alam ko berde yung ano mga mining stocks natin. Okay? So sa closing, ito yung mga humatak pababa na index si AGI. So nag-drop minus 5% kasi yung tanggal sa rebalancing. C+, buti ni C+ yung tanggal. No? Negative 4.31%, drop pa rin. Pure Gold, minus 2.76%. Emperador, minus 2.75%. And then sa winners, Ayala Corporation, 3.62% up. GGS, 2.6%. ICT, 2.48%. Jollibee, 1.99%. At saka si E-REITs, 1.97%. So dalawa na pala yung blue chips natin na REITs, si E-REIT at saka si RCR naman. Okay? So gold surge above 5K. So umakyat pa rin eh. Nakita ko yung ano natin eh. Yung gold price, paakyat pa rin siya. So baka bukas, yun naman yung galawan. Ali, share buyback, 500 megawatt boost. Paris-led alternative wins 5 projects under Green Energy Auction 4. Ali became the world's largest H0 carbon certified developer. All HC signed agreement to acquire 84% of cold storage firm. Hotel 101DD plans 300 million convertible preferred share float. Okay, so malakas pa rin yung mining sa global prices. Logistics, Maynilad cut water loss by 30%. Consoji led DMCI Homes unleashes 16 billion for 2026 expansion. Share buyback pa rin si Ali, OPM, SMPH, SM, MEG at saka si Fruit. Tapos si Bloom, game platform. Ito yata yung catalyst. Mega Fanalo collaborated with Yoko to bring locally inspired arcade games. Robinson Land strikes 7 billion deal to sell RCR shares ahead of PSE index inclusion. So ito na yun. No? So yan yung malakas na 7 billion. Okay, so kailan to? February 2. So next week. Property alias MPH remain accumulation. Globe earned a climate score from CDP. So ABS-CBN's top Southeast Asia YouTube media rankings with 54.5 million subscribers. Bloomberry expanding domestic gaming. Ali allocated 488 million from A-REIT share sale. Okay, yan yung iba. Tapos ito yung summary ng mga inclusion. Ayan. So si RCR in, EGI out. OGP and URC in. Keeper and Security Bank is out. Sa dami na tanggal sa industrial. Okay, sa mid-caps, nag-mid-caps na lang si AGI, Apex tumaas to, di ba? And then, out si Double Dragon at saka si RCR. Si Property, PRIT, ayan, nakakyat siya. So, sinama sa property sector natin. Okay? So, Robinson, ito yung kahapon. And then, yung galaw ng US market is okay naman siya kagabi. Okay? So, patalastas po ulit yung ating Patreon channel, yung magsunod guide sa trading sa market. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. Okay? So, punta tayo dito sa index. Lumalaban ng konti. Hopefully, totoong net foreign buy. So, hindi pa rin ganun kalinaw yung yung bounce ng RSI. Hopefully, yan na yun. Pero bearish pa rin yung itsura ng MACD formation natin. Okay, nabumukhang higher low yung index. So 6.5 and then hopefully ito yung trend na sinusundan ng market natin. So to be seen pa yan for the coming few days kasi hindi malinaw yung yung pasok ng foreigners sa markets natin. So nag-close 6,306 and then up nga po yung index natin. So yun nga sina ICT, SM, Jollibee. So sila yung mga nagpakalaw ng index natin. So sa winners, DHI pa rin, 13.6. So pag-usapan natin yan. Lampas siya dun sa resistance natin kahapon. So halos nandun yung pinaka-support na niya. Tapos si Shell PH, ayun parang Torres si Shell PH. So tignan ulit natin Fibonacci. So up 5.79%. Tapos si Bloom may catalyst kay
Mega Panalo, 4.89%. Atlas, ayun, no? Pataas, 4.42. Tapos si Ayala Corporation, so 3.6%. So lumalaban yung price. GGS, ayan, pa-breakout ulit si GGS natin. Up ng 2.6. Manila Water, 2.6. And then, sino pa? Si PNB, 2.21%. Ito pa-breakout ulit siya, no? PNB. So sa mga losers natin, sino ba may volume? AGI, minus 5%. So naging bad catalyst na yung pagkatanggal sa pagka-degrade niya. Tapos saan na si Plus? Plus minus 4.31. Ito mas mababa na sa 13.8. Delicacy yung alaga natin. Tapos si Now minus 3.85%. APX, okay, nag-drop minus 3.35. Ay, ewan ko lang bukas para maganda yung yung gold prices. And then si Agio minus 2.8. Lipanto minus 2.6 and nag-drop na sila. OGP minus 2.4 and then si AP. So nag-drop siya ng 2.25%. Okay, so ayaw pang umarangkada ni PSE markets natin. Okay, so ganyan lang muna yung tingin natin sa kanya. Silip tayo ng konti dito sa Galawang Global. Medyo mix pala yung futures ng US market. So Dow Futures minus 0.07%, S&P plus 0.26%, and then Nasdaq Futures plus 0.58%. Okay, mukhang maganda ulit mamaya yung US market. Tapos European stocks, okay din siya. Majority is verde, and then Asian stocks majority is verde din siya. May mga namumula pero malit lang siya. Okay? So sa crypto naman, pababa na ulit. Pababa yung mga charts natin. So 87K pa rin si Bitcoin, Ethereum 2.9K, BNB 876, si XRP 1.88. Alaga natin si Sol 123, Sadlak sa ilalim yung mga alaga natin. And then si Dodge 0.12. Wala pa, no? Wala pa tayong nakita bounce ng mga cryptos natin. Okay, so balik tayo dito and quick review sa trending stocks. Okay, so 9 ulit natin si Dominion Holdings. So ayaw pa out yung price action niya, pinitik siya kanina pero sa opening niya halos ceiling pala to o ceiling ba ulit to. Sukatin natin sa opening niya is halos mag-ceiling pala siya, nasa 40% pero pangatlong beses na. So masyadong obvious na yung galaw nitong si DHI. So nag-close siya, mataas pa rin. Kahit nag-season, ang lakas ng season niya, ilang percent yan. So ang opening natin is, dito pala yung opening, no? So yung pinaka-low niya, laki din 20% yung drop. So, dami na shake out siguro dito kay DHI kanina. Pero kung nag-gold ka lang, panalo pa rin. So, nag-close siya 3.58 and up 13.65%. Meron siyang 3 million net foreign buy. So, nag-support na yung pinag-uusapan natin na resistance. Okay, ito na lang gawin kong support yung previous 50%. And then, ito na yung trading range natin. Ayan, sakto. Pinitik niya dito sa bandang taas. Ayan, napagod na yata si DHI. So, tignan mo yung RSI niya. 90%. So, grabe si di ba? Si RHI natin, lakas ng sipa. So, ayaw pa out pa rin, no? Okay, nasa kanya pa rin sentiment. Pati si ACR, saglit tingnan natin nangyari kay ACR. Ayan, no? Nagandin, nag-drop. Tapos biglang nag-drop yung price action. Napagod na. Ayan. So, ingat na lang doon sa mga medyo naiwan sa bandang taas. So, okay. Net foreign buy naman. So, tingnan natin kung mayroon pa rin siya for the coming few days. Kailan baka mag-retest tayo dito sa 3.15. Okay? Next, Shell PH. Ito, medyo ayaw. Pakonti-konti lang pero ayaw pa out ng price action. So, another 5.79%. So, nag-close siya na 12.78. So, Fibonacci nga pala ito. Saglit extended Fibonacci yung gamit natin dito. So, click ko dito, dito. And then, ito yung galawan niya. So, pinakamalapit na resistance is 13.5.
25. So tignan natin kung butasin natin ito bukas. Pero tagal na overbought, no? Ilang araw na rin, no? Since January, halos 10 pa lang overbought si Shell PH. So RSI 89, super bullish pa rin. Malakas pa rin yung volume. No? So meron pa rin siya, buhay pa rin. And then okay pa rin yung mga indicators natin sa kanya. Okay? So potential 14.7, no? Pag nagkaroon tayo ng breakout sa kanya bukas. Okay? Bibili ka pa ba pag ganito? So may times talaga na no? Tagal din ng overbought ng stocks natin. So although hindi naman lahat karamihan is nagtatagal, meron pa isa-isa na pag tumagal is ang lakas naman ng price action. Okay, next. Congrats kung meron ka niyan. Tagal na yan na umakyat. Si Bloomberry, so meron siyang catalyst kanina. Nabasa natin si Mega Panalo. So mukhang nag-bottom na siya kasi pumipitik-pitik na yung price action natin. So support na lang yung 2.58. Siyempre, pinakamalapit na resistance is dito sa MA 100, 3.16. So meron siyang, actually nasa range nga lang siya dito sa bandang baba. Pero lagyan na natin dyan sa 3.16 kasi kahit pa paano may momentum yung yung RSI. Yung MACD hindi pa masyadong obvious. So meron din kasi siyang 19.21 million na tagatulak. So 2.79 closing price and then nag-up siya ng 4.89%. Okay? Next, mining stocks, representative. Atlas, consolidated mining. So, pwede na ba to? Kaya ba to? Ayun o, di ba? So, halos nandun na nga siya sa taas. Okay. So, yun na lang, 9.11. Meron ba dito sa kaliwa? Okay. Currently, nasa resistance pala siya. Ayun, sakto dito sa kaliwa. Okay. So, tama lang, 9.11. Anticipate natin. Overbought na rin. Nasa RSI 82. Yung pinaka-price action. And then, yung range natin sa kanya is from 7.36 to 9.11. Okay. So, ganyan na lang muna. Tingin ko sa kanya. So, malakas din yung kanyang RSI. And then, ganun din yung MACD formation natin. So, close siya 8.5, up ng 4.42% and 9.79 million net foreign buy. Next, Ayala Corporation. So, buti pa to nakabalik na kumpara sa index. So, magre-retest ulit siya ng 548. Mahal ng price niya, no? Per share. So, okay. Maganda yung RSI. Hindi pa nagre-recover yung MACD. So, parang index lang yung itsura ni Ayala Corporation. So, 529 closing. Up ng 3.62%. Meron siyang 89.21 million net foreign buy. And then lastly, si APX. Ito naman ang pullback. Kasama ni na PX o GP. So, pero hindi pa rin natin masabi kasi pag tinignan mo yung gold price, ayun malakas na naman siya kanina. Kanina nagpo-pullback. Pero ngayon parang pa-breakout siya ulit. So, bukas natin naabangan niya. Pag maganda na naman yung closing niya for tomorrow's trading, pitik ulit itong mga mining stocks natin. So, lagay ko lang temporary resistance kasi may Dow G yung 15.89 pero MA9 pa rin yung pinaka-trend niya. Parabolic pa rin yung price action. Medyo pullback pala yung RSI. And then, okay lang. Straight lang yung MACD formation natin. So, bukas siguro babawi itong mga mining stocks natin. So, nag-close 15 minus 3.35 and then 8.85 million net foreign buy. Okay? So, yun lang muna yung kaganapan dito sa market natin. Hindi pa rin makaarangkada yung mga blue chips natin karamihan. So, nandito lang sa baba Pero at least lumalaban yung pinaka-price action natin. Okay po, so yun lang muna. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group. Kung gusto mo ng guide, crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon. So mag-gusto ng guide, check na po ito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.